Kant's epistemology as foundation of ethics. Nakatuon sa pag-ugnay ng karanasan at ng isip sa pagbuo ng kaalaman, kung saan ang moral ng kaalaman hindi lamang batay sa karanasan, kundi sa katuwiran. Kant disagreed with the philosophy of both the rationalist and empiricist. Rationalist. Ang tunay na kaalaman ay nagmula sa rason o reason, hindi sa karanasan. Reason, pag-iisip. Example, ikaw, nag-iisip sa kung ano ang tama at mali. Kahit hindi mo pa siya nararanasan yung sitwasyon kung saan kailangan mo magsinungaling. Alam mong sa isipan mo na ang pagsisinungaling ay mali. Ang moralidad ay nalalaman muna gamit ang rason, hindi kailangang maranasan. Or in short, alam ko kahit hindi ko pa nararanasan. Empiricist, ang lahat ng kaalaman ay mula sa karanasan. Experience, pandama. Example, ikaw ay hindi naniniwala na ang apoy ay mainit hanggang sa ipuin mo to and maramdaman mo yung init ito. Or kailangan ko munang maranasan para malaman. Kaya naman si Immanuel Kant is instead of taking side between the two, he affirmed that human persons possess a faculty that is capable of giving knowledge without an appeal to experience, and he agreed with David Hume that all our knowledge is derived from experience. Pero hindi siya sumasang-ayon sa paniniwala ni David Hume na knowledge of any reality beyond our experience. Kaya para kay Kant, ang kaalaman ay nagsisimula sa karanasan, pero hindi ito lahat ay nagmumula ito. Sapagkat taglay natin ang kaalaman tungkol sa ugnayang sanhi at bunga na hindi nagmumula sa karanasan, pandama, or sense, kundi tuwirang nagmumula sa kakayahan ng rasyonal na paghatol, kaya ito ay matuturing na a priori o nakaalaman. Kaya naman, gumawa si Kant ng distinction between two kinds of judgment: analytic judgment and synthetic judgment. Ang analytic judgment is judgment na totoo dahil ang paliwanag ay nasa mismong paksa. Halimbawa, ang tao ay isang nilalang na nag-iisip. Likas na kahulugan ng tao ang kakayahang mag-isip. At ang synthetic judgment naman ay judgment na kailangang mapatunayan sa pamamagitan ng karanasan. Halimbawa, ang saging ay matamis, pero hindi lahat ng saging ay matamis. Kaya kailangan muna natin itong tikman para ma-confirm. Para ma-validate na ang saging ay matamis, Kant added that there is also another kind of judgment besides the analytic a priori and the synthetic a posteriori judgment. This is called a synthetic a priori judgment. Bagong kaalaman na alam nating totoo gamit ang isipan natin kahit hindi pa natin ito nararanasan. Halimbawa na lang yung 7 plus 5 is 12. Hindi natin ito nakikita sa simpleng pagsasolve ng 7 at 5. Pero sure tayo at may katotohanan siya kasi kahit walang aktual na karanasan, kaya pareha silang bago, synthetic at likas sa isip a priori. Para kay Kant, ang isipan ng tao ay aktibo. Hindi lang basta tumatanggap ng impormasyon. Kaya tayo mismo ang nag-organize sa ating bibigay ng anyo sa ating karanasan. Kaya may mga bagay tayong alam hindi dahil nakita natin ito. Ito ay tinatawag ni Kant na transcendental method. Ang isip ng tao ay lumalampas sa simpleng karanasan at naglalagay ng kondisyon para sa isang bagay na maging posible nating maranasan. Pero ayon kay Kant, may limitasyon ng kaalaman ng tao. Una, nalalaman lang natin na ang mga bagay ayon sa karanasang pandama natin. Pangalawa, hindi natin kayang abutin ang buong katotohanan ng mga bagay. Ang nakikita lang natin ay kung paano ito lumilitaw sa atin. Hindi kung ano lang talaga sila sa sarili nila. Tinawag niya itong nominal reality o a thing in itself. To summarize all, ang pangunahing punto ni Kant is ang isip ng tao ay may likas na kakayahan na magbigay ng kaalaman at kaalamang nagiging pundasyon ng moralidad o etika. Hindi lang tayo basta tumatanggap ng impormasyon mula sa mundo, tayo mismo ang gumagawa ng paraan para maunawaan ito. Pero may hangganan ng ating kaalaman. Hindi natin kailanman malalaman na tunay na likas ang mga bagay.
kundi kung paano lang ito lumilitaw sa ating mga karanasan.